Welcome back mga kabutil. Matagal-tagal din na hindi naman tayo nag release ng video. Bilang matagal kundi napakatagal na. More than magto 2 years na mga kabutil. Kung umpisan ko doon sa time na ako ay nagkasakit at parang may na-release na isa o dalawang na video after that. Sa in the middle kalagitnaan pagkasakit ko na ako'y gumaling-galing. So nandito tayo mga kabutil sa aming farm. Yan. Kasabay ng pagkasakit yung mga kabutil ay ito aming dragon fruit plantation ay napabayaan din at nagkasakit at hindi ko na monitor. Ayan. So ayan mga kabutil, marami sanang bunga. Kaya lang, sayang at yung iba ay mga may tama, may sakit. Pero yung iba okay naman. Imagine mga kabutil ito. Yan. Yan ang bunga at 3, 6, 8, 10 sa likod para wala meron. So, sayang at napabayaan. Hindi nasikaso. And then sa kabila at saka isa ng palanon ay nawala din yung naubos yung budget kaya nga at hindi ako nakapagtrabaho. Pero meron namang makakuha ilan lang na mga bunga at sa mga kabutil lang. May mga bulaklak, may hinog na. Yan. Mayroong mga ilan na mamumukadkad pa lang. Yan. So marami. Siguro kung ito'y naalagaan ng mabuti at naabunuhan ay siguro hindi lang ito ganito. Medyo talaga napabayaan talaga. Ayan. Halos lahat. May itong kabilang portion mga kabutil sa kabilang side na hindi masyado yung fungus. Pero ito dito ay talagang pero marami bang may maha-harvest din pala mga kabutil ito. Kahit hindi pa sinunod mga kabutil. Andin meron pa pala bumunga ng pinya. Bunga pa ng pinya. So pinalagyan ko ito ng andito sa bilang meron pa dito pala pinya. Ngayon ko nakita. May mga pinya pala. Okay. So nagdadalawang isip ako mga kabutil kung aking itutuloy pa ito. Aalagaan ko pa ng farm. Pero sayang naman kung pababayaan ko. So yan mga kabutil, ang dami. Ganyan. So ang tanong ay, ang pag-usapan natin, ano ba yung dapat natin gawin dito? Kasi kalimitan, pag inatake ng fungus, nako, mahirap na talaga makarecover. At sabi nga ng iba ay, ang pinaka mabisang gamot sa fungus ay bunot. Yan ang sabi ng iba eh. Bunutin at palitan. Yan, palitan. So, yan. Mabuti yung pinya. So, pag magkataon ito mga kabutil, akin na lang itong tataniman ng tatanggalin ito kung sakali. Yun ang plano ko, tatanggalin lang ito. Papararo ko ulit. Hindi tataniman lang ng ibang crop. Or dito lang sa gilid, ito patatanggal na lang at tataniman ng other crop, pinya kung sakali, dahil mahirap na itong dragon fruit. Mahirap kung nagkasakit. Imagine ito mga kabutil ay more than 2,000 2,000 puno. Ayan. Mabuti na lamang at yung aking poste parang ano rin okay lang.
Mga poste ko mga kabutil na ginamit ay kahoy. So kahit masira at mas malaking gastos kung ginamit ko yan. Ginamit ko ay concrete. Ito mga kabutil. Marami pa rin. Meron pa rin makukuha. Pero hindi ko na i-revive ito. Para ko na lang ito mga kabutil. So yun. Ang isang solusyon ay bunot. O dili kaya ang isabi ng iba, ng ibang mag-dragon fruit ay tatanggalin mo isa-isa, igugupitin mo, tatanggalin, itatapon mo. Pero ganoon din eh. So mas mabuti pala itong poste. Kahoy kasi pag nasira, madali lang, konti lang gastos mo. And then, hindi kasi nang malulugi. Ayan. Ay makabuti lang. Ayan. So yun. Ang pinaka-solusyon ay tanggalin or palitan. Pero mas mabuti mga kabutil ay kasi pag tinanggal, pinalitan mo, nandoon pa rin yung sakit eh. Diba? Nandoon pa rin yung punggos. Kaya mas mabuti ay siguro tanggalin, papahingahin ng mga 2 taon o 3 taon bago magpalit ng panibago. Kasi kung hindi ganoon ang gagawin, nandoon pa rin yung punggos. Nandoon pa rin yung punggos mga kabutil. Kaya mas mabuti na palitan, magpalit ng crop, and then after 3 years pwede magtanim naman. Kasi ito mga kabutil yan, marami din nakuha kami ayan mga kabutil. So nandun sa kabilang side, napaka-end mga kabutil maglakad ayan, so yun ang aking plano. Ang solusyon ay tanggalin na lang siya total yun. Kasi kahit anong revive, katulad nito mga kabutil, ito. Kahit tinanggal mo itong ganito, nandito na rin yung ito okay pa ito. Itong puno na ito. Pero pag tulad ng yung nakalbong-kalbo na ito po ganito, Pero mayroon talagang dito mga kabutil na kabilang side na walang-wala talaga. So ito, tulad nito, mabuti na lang at parang nakakapanlomo. Kaya hanggang sa ngayon mga kabutil, hindi ko alam kung anong reason kung bakit nagkaroon ng punggos. Bakit nagkaroon ng punggos itong aking mga dragon fruit? Hanggang sa ngayon hindi ko pa rin siguro ang isang reason siguro yung pinagmula ng aking cuttings, kung pantanim baka mayroon infected na. So yun ang isang reason. Ang tinitingin yung reason kasi yung pinanggalingan nito totally na halos nawala din yung kanila. So baka yun ang pinagmulan. And then yung ibang mga farm dito sa amin, kalimitan ay na punggos, kahit yung mga backyard lang yun sa ng punggos. So hindi ko malaman kung talagang dito yung mga punggos, kumbaga nagkaroon ng parang ng sakit ng punggos. So ito yung aking isang sa mga nice magtanim ng dragon fruit. Ang dragon fruit ay napakaganda, pero ang masasabi ko ay dapat alam natin kung paano natin kontrolin ang mga sakit. Lalo na kung magtatanim tayo ng maramihan. Maramihan yung ating tanim. So dapat alam natin kung paano kontrolin yung mga sakit. Dahil kung hindi natin makontrol yung sakit, ay malulugi, lalo na kung malaki yung ating maraming tanim natin, or lalo na kung mga konkreto na ginamit ng mga poste. Mabuti sa akin at puro lang kahoy yan. Kahoy lang na nandito lang pinagkukuha.
nung aming lilinis itong top farm na ito. So, konti ang aming gastos dito kung tutuusin sa poste at saka mga farm sa pantanim. Dahil ang pantanim ito nanggaling din sa aking farm. So, ang suggestion ko lalo na doon sa mga bago pa lamang at mag-uumpisa magtatanim, napakaganda ang dragon fruit pero pag-aralan mabuti at mag-umpisa po tayo sa maliit lang. Maliit lang, ilang puno lang, siguro mga 100 meter or mga 1/4 hectare o 1 hectare lang muna para malaman natin kung ano yung mga possibilities na magiging problema at mapag-aralan natin para sa ganun hindi tayo bubibigla. So, yun siguro ang dapat natin gawin. At higit sa lahat ay yung pagtatanim ng dragon fruit ay ating hindi lang dragon fruit, ang ibig sabihin, hindi lang dragon fruit ang itatanim natin sa isang lugar. Samahan natin, mag-intercrop tayo. Tulad ng ginawa ko, may pinya. Dati nung una ito, nung maliliit pa lang ito siya, may mga pinya. Ito ay may mga pakwan. So yun, siguro mas mabuti. And then, ang isang magandang intercrop ay pinya. Pinya kasi, kung aking nakikita, yung man doon sa banda sa likod, na malalaki na. Kasi, kapag pinya ang ating in-intercrop, ito, tulad nito. Yan. Kahit medyo masukal, laban eh. Pag ang pinya ang ating in-intercrop mga kabotel, pag nagbunga na siya, di ba magkakaroon siya ng sucker. So, yung sucker na yun, ay pag napuno natin sa every row ng pinya, yung sucker na yun ang magagamit na natin. At kung hindi man nagtagumpay yung ating dragon fruit, ay meron tayong alternatives at yun ang gagamitin natin. So kung nakuha naman natin yung formula, ibig sabihin alam natin kung paano kontrolin yung possibilities na magdarating ng masakit o ano pa man, edi at least double yung ating kita. Pagkatapos ng pinya, meron kang dragon fruit. Dahil ang pinya pwede mong pabungahin anytime dahil mayroon namang inducer yan, flower inducer. So yun ang maganda. So ito ay aking mga kuro-kuro lamang at opinion ayon sa aking manaranasan. Huwag tayong mag-uumpisa ng napakarami, kundi tama na siguro yung 1/4 hectare, 1/2 hectare or 1 hectare kung marami ng budget para malaman natin ang mga magiging problema. At yun nga, isa pa ay maglagay ng intercrop. Yan. Yun sa kabilang side, napakalinis yun, ganito eh. So, tinitingnan ko nga kung anong pagkakaiba ng napakalinis at doon sa mga masukal. Kung nakikita ko, halos parehas din eh. Yan. So, ito sa amin ay, umuwi ako sa amin sa Semara, meron akong mga nakitang dragon fruit. Napakaganda, wala siyang sakit na punggos. Aywan dyan anong pagkakaiba nun. Marami din bunga. Sa sunod na i-upload ko ngayong nakagapang lang mga kabotel siya sa puno ng atis. Pero ang daming bunga. So nabuhay yung atis, nagmumulaklak at buhay yung dragon fruit. So yun mga kabotel, maraming salamat sa inyong patuloy na panonood at sana ay may natutunan tayo na ang dragon fruit ay napaganda pero pag-aralan natin. Maraming salamat ulit. Ito si Sir Joel Falconete Jr. Isang guro by profession at isang farmer.